Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong mga araw na yon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng pagdiding takot at panggigilalas. At nagsabi sa isa't isa, Sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Gaano kalalim ang inyong pananampalataya sa Diyos? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa 12 linggo sa karaniwang panahon. Makikita natin sa ating ebanghelyo ang dalawang larawan. Una, si Jesus bilang ating tagapagligtas at pangalawa ang larawan ng ating pananampalataya. Marami sa ating madalas ay nagdadasal at marami tayong dinadasal at hinihiling sa Panginoon. May pagkakataon naman na ito ay nabibiyaan at nagiging maayos tayo. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagiging matiwasay at tayo ay sinusubok ng mga unos at problema. Sa pagkakataong ito, ano ang madalas ginagawa natin? Alam ko marami sa inyo ang sasagot ng tumatawag sa Diyos para humingi ng saklolo. Subalit, dapat din natin tingnan at tanungin ang ating sarili. Paano nga ba tayo humihingi ng saklolo? Tayo ba yung humihingi ng saklolo na may malalim pa rin na pagtitiwala kay Jesus? O tayo yung humihingi ng saklolo subalit may halong pagsusumbat kay Jesus? Dahil sa maraming kadahilanan. Kung ang sagutin nyo ay yung una, masasabi ko na kayo ay tunay na may pananalig sa Diyos. Kalmado ninyong inaharap ang lahat. Kahit anuman ang dumating ay may tiwala pa rin tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Na siya pa rin ang may kontrol ng lahat. Kung ang tugon ninyo ay yung pangalawa, dapat suriin natin ang ating mga sarili. Kapag nandito tayo, madalas ang tugon natin sa problema at pagsubok ay mga ninyang, "Bakit naman ganito? Bakit siya pa? Bakit hindi mo ito ibinigay sa akin? Kung tunay kang Diyos,
Bakit mo hinayaan na magkaganito? Puro salitang panunumbat sa Panginoon. Ang iniisip ng mga ganong klaseng tao ay natutulog ang Diyos or nasaan ang Diyos. Madalas naman, ang tugon sa atin ng Panginoon ay wala ka bang pananalig? Sa ating ebanghelyo, makikita natin na noong una ay matiwasay at maayos ang kanilang naging paglalakbay. Subalit, hindi nagtagal ay dumating ang sama ng panahon at malalaking alon. Ano ang ginawa nila? Nagkagulo sila at nagulumihanan. Tila may bahid ng galit ang mga katagang kanilang binitiwan. Di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Sa buhay ng tao ay may mga ganyang uri ng pagtugon. Sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo ang ating binasa ay makikita natin ang pangalawang larawan na ipinakita ni Jesus, ang pagtulong sa iba sa pamagitan ng pagpapatigil ng unos sa isang salita lang niya. Ipinakikita lamang ni Jesus na anumang problema na ating dinadanas ay kayang-kaya niyang pahintuin at iligtas tayo, na siya ang tunay na may kontrol ng sitwasyon. Ang ating simbahan ay tila isang bangka. Tayo ay nakasakay doon sa bangka na yon. May pagkakataon na binabayo ang ating simbahan ng problema at suliranin. Subalit, ang kamay ng Diyos ay laging nandyan upang umagapay at iligtas ang bawat isa sa atin. Harinawa, sa buhay natin, lagi nating tatandaan na si Jesus ay laging nandyan, handang sumabaybay at handang tumulong sa atin sa lahat ng unos ng ating buhay. Tumawag lang tayo sa Kanya at manalig sa Kanyang kapangyarihan. Hindi niya tayo pababayaan. Sa pagkakataong ito o sa butong ito, samahan ninyo ko sa isang munting panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang inyong ibinigay po sa amin. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo ng lubusan. Tulungan niyo po kami na anumang pong pagsubok ang aming kakaharapin, gaano man ito kabigat o kalaki, alam namin na naandyan ka, alam namin nakatabi ka namin at hindi mo kami pababayaan. Na isang tawag lang namin, alam namin, iaabot mo ang iyong mga kamay upang muli kaming ihahon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa lahat ng pagkakataon sa iyong kapangyarihan. Hinihiling namin ito sa pangalan ng iyong Ama, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.